Nahihiya naman ako. Pero wag mo naman ako lalong ipahiya, te. Magbabayad naman talaga ako. Pero parang awa mo naman, wag ngayon. Kailangan namin ng pera sa bahay. Ay, hindi. Dumiskarte ka dyan. Kapag hindi mo naibigay yan, magdadagdag ako ng chismis tungkol sa'yo. Alam mo, lagi mo na lang akong pinahihirapan kapag sisingilin ka eh. Puro kapaawa. Puro bungad mo sa akin, kailangan ng mga anak mo. Nagugutom sila. Hindi pwede yung ganyan. Hindi ko naman kasi kaano-ano yung mga anak mo eh. O ano bang gusto mo? Kawaan ka sila? Ginagamit mo lang siyang dahilan eh, para hindi ka maghulog ng utang mo. Anong inaasahan mo? Magbabayad ka kapag graduate na sila? Teka lang, tatawagan ko lang kuya ko. Baka pwede ngayon na siya magpadala. Yun naman pala eh. Iniipit mo yung pera na ipambabayad mo. Maghihintay ako rito. Ibigay mo na agad yung hulog mo. Ayusin mo naman sa susunod ha. Hindi yung palagi nilang sapilitan at puro pananakot. Magkusa ka naman. Huwag masyadong makapal ang mukha. Lagi na lang ako nagtatagal dito sa bahay niyo eh. Takot ka pala sa chismis pero panay ka utang. Isa sa kaaway ng may mga utang ay ang mga maniningil. Madalas kasi sila yung mga sapilitan kung maningil. Lahat gagawin basta mabawi lang ang perang nautang. Pero sino nga ba talaga ang may mali? Ang nangungutang o ang malupit maningil? Ano rin ang mangyayari kung ang isa sa kanila ay unti-unting pagdurusahan ang kaparusahang gamit ang itim na kapangyarihan? Ate, kita mo naman na walang-wala talaga kami oh. Yung asawa ko hindi pa sumasahod. Kung may pera naman ako, alam mo naman na maghuhulog talaga ako, di ba? Yung mga anak ko nga, walang makain ngayon eh. Kanina pa sila iyak ng iyak. Maghihintay na lang akong umuwi ang asawa mo. Palampasin mo na lang muna to ate. Kahit na ano na lang. Mga next week na lang. Hindi pwede. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ka naghuhulog. Yung ibibigay kasi sa akin ng asawa ko, pangkain na lang yun ng mga anak namin eh. Maawa ka naman. 3 maliliit yan oh. Hindi ko na kasalanan kung magutom yung mga anak mo. Ang kailangan ko yung pera na ihuhulog mo, okay? Tama na yan, puro ka nalang paawa. Alam mo naman na pupunta ako rito, tapos ang ihaharap mo sa akin mga anak mong umiiyak? Maawa ka naman ate. Hindi pwedeng puro na lang awa. Hindi nga umalis si Belle. Hinintay niyang dumating ang asawa ng isa sa sinisingil niya. Hindi naman nagkakalayo ang agwat nila ni Bea. Pero maaga itong nag-asawa at nagkaroon ng anak. Hindi nakapag-aral kaya walang ibang nakuhang trabaho. Malaki ang utang ni Bea na halos 1 taon na niyang hindi nahuhulugan. Bilang nagtatrabaho si Belle sa isang kumpanya ng mga nagpapautang, siya ang madalas na maningil sa mga bahay-bahay. Sa trabaho niyang ganon, kailangan niyang maging matapang. Minsan inaaway siya, minsan naman ay nagpapaawa lagi sa kanya. Nung makauwi na ang asawa ni Bea, nag-abot ito sa kanya ng 300. 500 ang usapan natin, hindi pwede tong 300 lang. Yan lang talaga ang meron kami ate. Magkano lang naman kita ng asawa ko bilang kargador? Hindi pwede, yung 200 pa ibigay mo. Baka gusto mong nandito ako araw-araw. Hindi ka ba nahihiya sa mga kapitbahay mo? Siguro naman pinagchichismisan ka na nila, di ba? Lagi nilang nakaabang sa labas ng bahay mo yung maniningil. Tapos gusto mo, araw-arawin pa kita rito? Pupunta talaga ako kung kailan marami sila. Sige ka, ewan ko na lang kung hindi ka mapahiya sa kanila. Oo na, sige na, ito na. Last money na namin yan eh. Hindi na lang muna siguro kami kakain. Next Sunday ulit ha. Maaga na akong pupunta rito. Huwag mo akong pagsasaraduhan ng pinto dahil malalaman ko pa rin naman kung nandyan ka o wala. Dahil maingay ang mga anak mo. Kapag hindi ka naghulog sa akin, sasabihin ko talaga sa mga tao dito sa inyo kung gaano kakahirap singilin. Ewan ko na lang kung hindi mo araw-arawing maririnig yung pangalan mo sa mga usapan nila. Wag naman te, makakaapekto yan sa mental health ko. Oy, gusto mo pala ng peace of mind, aba? Matuto ka maglaan ng pera para sa hulugan mo. Hindi yung tago ka ng tago. Uutang ka tapos hindi mo huhulugan at babayaran.
May dahilan naman talaga kung bakit hindi ako nakakahulog eh. Naaksidente yung asawa ko. Kailangan namin ng pera. Tapos nung maghuhulog na dapat ako, saka naman nagkasakit ang anak ko. Marunong naman akong magbayad. Ay sus, ilang beses ko nang narinig yan sa inyo. Kayo mga mahihilig magsiutang, kayo yung puno ng kadramahan ng buhay eh. Sa susunod, kung hindi nyo naman pala kaya magbayad, wag kayong hihiram ng pera sa iba. Ha? Hindi na naghintay pa si Belle ng salita mula kay Bea. Agad na rin siyang umalis para magpunta sa mga susunod niyang sisingilin. Inuna niya yung mga malalapit lang. May isang bago sa listahan niya. Matandang babae naman yon. 1 taon na itong hindi naghuhulog. Kahit na isang beses ay wala siyang naihulog sa utang niya. Nangatwira ng matanda na malapit na raw siyang mamatay. Bakit hindi pa ipaubaya sa kanya ang utang niya? Buhay ka pa, hindi ka papatay. Sige, tatanggalin ko ang pangalan mo rito. Basta ibigay mo sa akin ang death certificate mo. O wala naman, di ba? O ibig sabihin, kaya nabubuhay ka pa, para magbayad ka ng utang mo. Hindi mo pwedeng gawing dahilan na matanda ka na kaya wag ka nang singilin. Ano? Sino sisingil sa mga utang mo? Si kamatayan ba? Maghulog ka ngayon. Hindi pwedeng hindi. Hindi ako aalis dito. Kahit natutulog na kayo dyan, kakatok ako ng kakatok sa pinto nyo. O sige, kahit na mabulabog ka mga kapitbahay nyo. May dahilan naman ako kung bakit ako nanggugulo. Dapat nga nagpapakabuti na kayo Dahil kapag namatay kayo, baka magpunta sa burol ninyo mga pinagkakautangan ninyo. Hindi matatahimik ang kaluluwa mo. Ilang beses pang nakiusap ang matanda pero matigas ang puso ni Belle. Ayaw niyang umalis doon hanggat hindi nakakapaghulog sa kanya. Nakakuha naman siya ng pera pero halos umiyak na ang matanda at sinasabi sa kanya na ipambibili niya na lang kasi yon ang gamot niya. Halos 9:00 na rin ng gabi nung nakauwi si Belle. May asawa na si Belle pero wala pa rin silang anak. Pagka-uwi niya, naabutan niya ang asawa na katatapos lang magluto. Oh, ginabi ka na naman. Ang sabi ko huwag kang magpapaabot ng ganito, di ba? O kaya kapag gagabihin ka, sabihin mo sa akin para ako na lang ang susundo sa'yo. Alam mo naman na maraming tarantado dyan sa labas May kasabay naman ako, si Erica. Kahit na, alam ng mga tao dyan na palagi kang may bitbit na pera. Bakit ba ginabi ka na naman? Kailan ka ba talaga magre-resign dyan sa ganyang trabaho mo? Ang dami mo na nakakaaway dyan. Dito lang may malaking sahod. Malaki nga ang sahod mo pero sinasaalang-alang mo naman ang buhay mo. Alam mo naman ang mga tao yung iba dyan handang pumatay ng tao para lang di mabayaran ang mga utang nila. Umuwi ka pa ng gabi. Paano kung mapahama ka dyan? Yaan mo na. May komi naman ako kada masisingil ko. Oh, bukod pa doon ang sahod ko. Utang naman nila yun Dapat lang bayaran nila. Anong ulam ang naluto mo? Nagbigay si Papa ng isda. Nagsigang ako. Uy, wow! Gusto ko yan. Marami bang talbos? Siyempre naman. Alam ko na yun ang hanap mo kapag sinigang na isda O tara na, kain na tayo. Inilapag na muna ni Belle ang mga gamit niya. Matapos nun, ang asawa niya ang naghain ng hapunan nila. Gutom na rin si Zack pero hindi siya makakain hanggat hindi niya kasabay ang kanyang asawa. Bakit parang iba yung lasa? Ha? Paanong iba yung lasa? Hindi ba masarap? Matabang ba? Parang may kulang. Hindi siya maasim Tapos parang matamis pa yung lasa. Baka naman asukal lang nailagay mo at hindi asin. Ang layo naman ng lagayan ng asukal sa asin, mahal. Saka wala namang problema sa panlasa ko Okay naman yung timpla niya. Masarap nga maasim naman. Ang dami ko kaya nilagay na sinigang mix. Ewan ko. Basta kakaiba yung lasa niya. Timplahan mo na lang. Okay naman sa akin Oh, matamis pa rin. Sure ka ba na asin to? Oo nga, asin nga. Pero bakit kapag nilalagay ko na sa pagkain ko ang tamis na? Sandali, ano ba yung huli mong kinain? Chocolate. Baka kaya ganyan. Naglinis ka na lang muna sana ng dila mo. Kaya pala iba yung panlasa mo Uy, hindi Nalalasahan ko nga tong asin.
kapag itong asin lang mismo ang titikman ko. Hayaan mo na nga. Nagugutom na talaga ako. Tirahan mo na lang ako bukas para ito ang almusal ko. Kahit na hanggang sa kinabukasan, may kakaiba pa rin talaga sa panlasa ni Belle. Pero hindi na niya binigyan ng pansin. Minsan kasi nag-iiba talaga ang panlasa niya. Nung araw na yon, nagpatuloy na siya sa paniningil. May motor siyang gamit, pero kapag uuwi na siya, kailangan niyang ibalik sa trabaho. Muli niyang inisa-isa ang mga nasa listahan. Mga tao na may matatagal ng utang. Inuna niya yung mas malapit lang sa kanya. Ay, hindi pwede ang ganyan. Kilala ko yung mga kamag-anak mo, be. Alam ko kung saan nakatira yung papa mo. Malamang hindi niya alam na may ganito kang utang na hindi mo nababayaran. Nakikita ko sa Facebook mo na panay ka post ng gala mo. Nung nakaraan nasa Thailand ka. O anong sinasabi mo na lumang picture yun? Yan nga ang kulay ng buhok mo? Gusto mo bang mag-comment pa ako sa mga post mo? Na hindi ka malang marunong magbayad pero nagyayabang ka? Nagalit sa kanya ang kausap niya pero hindi siya nagpatinag. Kilala niya kasi yon at talagang iniingatan ng babae na yon ang pangalan niya lalo na sa social media. Hindi mo ako madadaan dyan sa mga pananakot mong ganyan. Tigilan mo ako. Kung gusto mong wag kong pakialaman ang kayabangan mo, pues matuto kang maghulog ng utang mo. Baka mapahiya ka talaga, sinasabi ko sa'yo. Napilitan ang babae na maghulog. Sa loob ng 1 linggo, ang daming nasingil ni Belle. Isang araw, wala silang pasok mag-asawa, kaya nasa bahay lang sila. Nag-aaya lumabas si Zack, pero masama ang pakiramdam ng asawa niya. Nagtimbang ka na ba? Parang pumapayat ka, no? Baka naman hindi ka na kumakain. Pinapabaunan naman kita ng lunch, di ba? Okay lang naman katawan ko. Ayaw ko naman yung sobrang taba ako, no? Nagda-diet ka ba? Medyo. Ano ba naman yan, mahal? Ang payat mo na nga, gusto mo pa mag-diet. Oh, tignan mo yung leeg mo, parang humahaba na. Kumain ka naman. Ako na magluluto ngayon para makakain ka. Ay, teka, doon na lang tayo kumain sa gusto mong kainan. Di ba nung nakaraan ang sabi mo gusto mo ron? Tara na. Tinatamad nga akong lumabas ngayon. Dito na lang tayo sa bahay. Saglit lang naman tayo. Para bumili ka na rin ng bago mong damit. Di bang sabi mo luma na yung mga suot mo? Tara na, ako na ang gagastos. Napilit ni Zack ang asawa na lumabas, pero wala talagang gana si Belle. Kahit na anong sarap ng pagkain na nasa harapan niya, hindi niya ito malasahan. May isa pa nga silang kinainan na talagang nasuka si Belle. Kakaiba raw yung lasa ng pagkain kahit na wala namang ibang nalalasahan ang asawa niya. Nag-aalala si Zack, kaya nung araw din na yon ay nagpunta sila sa ospital. Wala namang ibang nakitang sakit kay Belle. Nagpiti na rin siya dahil naghihinala na baka buntis siya. Ilang buwan na rin kasi siyang hindi dinadatnan, pero wala namang laman ang kanyang sinapupunan. Pero pinapabalik sila ng doktor sa susunod na linggo para suriin ulit kung buntis nga ba si Belle. Kapag buntis ka, mag-resign ka na ha? Ano yun? Dito lang ako sa bahay? Oo, para din naman sa itong desisyon na to eh. Para din sa magiging anak natin. Hindi naman pwede na buntis ka tapos magpapaka-stress ka dun sa labas. Baka naman makunan ka nun. Kaso sayang naman yung sahod ko. Mas mahalaga naman ang buhay nyo ng anak natin. Malaki naman ang sahod ko eh. Kaya ko naman kayong buhayin. Saka malaki naman yung ipon natin. Kung gusto mo, mag-online selling ka na lang. O kaya mag-work from home ka. Ang daming trabaho ngayon na pwede ka na sa bahay na lang oh. Ewan ko. Basta kapag buntis ako. Pero hindi naman ata ako buntis eh. Kasi di ba may PCOS nga ako. Kaya nga irregular ang regla ko eh. Pero ang sabi ng doktor na malaki ang chance na buntis ka, di ba? Ayaw mo ba yun? Magkakaroon na tayo ng anak? Gusto ko naman yun. Hindi pa handa si Belle na iwan ang trabaho niya. Malaki naman kasi talaga ang kinikita niya, pero kung totoo na buntis siya, kailangan na talaga niyang iwan ang ganong trabaho. Lumipas ang ilan pang mga araw. Walang pinapalampas na paniningil si Belle. Nakakapagsalita na siya ng masasakit sa ibang tao.
Halos lahat sa pilitan at tinatakot niya kaya nagbibigay sila. Minsan pa, may isang ginang na sinisingil niya. May sakit ang anak nito kaya wala siyang maipanghuhulog. Iniyakan na lang niya si Belle. Kulang na lang ay lumuhod siya para kaawaan siya. Ay naku te, hindi uubra sa akin ang luha mo. Hindi naman natin maipapalit ng pera yung kada patak na yan. Di mo ako madadala talaga sa paawa at paiyak-iyak mong ganyan. Maghulog ka. Hindi ko kailangan ng drama mo. Nakiusap ang babae na kung pwedeng sa susunod na araw na lang dahil may sakit ang anak niya at ang perang hawak niya ay gagamitin para sa ospital. Pero matigas si Belle. Ayaw niya pa ring magpatawad. Kapag siya ang naniningil, walang kahit na anong dahilan ang pwedeng sabihin ng mga sinisingil niya. Kahit pa nasa bingit na sila ng kamatayan. Kinuha niya pa rin ang huling pera ng ginang. Nung umuwi siya ng bahay nila, bagong sahod siya at masaya siya. Mas malaki kasi ang naibigay sa kanya dahil lahat ng nasa listahan na ibinigay sa kanya, lahat yon ay nasingil niya at nakuhanan niya ng hulog. O di ba? Hanggat may mga taong nangungutang, may komi ako. Makakatulong din ako dito sa bahay, no? Tapos dagdag sa ipon natin. Hindi ka ba naaawa sa kanila kapag nagdadahilan sila sa'yo? O kaya kapag nakikita mo mismo yung sitwasyon nila? Eh bakit naman ako maaawa sa kanila? Eh responsibilidad kaya nilang magbayad ng utang, no? Kung hindi naman pala nila kaya duwag na silang umutang. Tsaka trabaho lang naman to. Ginagawa ko lang kung ano yung dapat kong gawin. Paano yung iba na may nangyari talaga? Like yung namatayan o kaya may sakit, tapos hindi agad makapaghulog. Huwag mong sabihin na sapilitan mo pa rin silang sinisingil. Oo naman. Kapag mga ganon, mahal, mas maganda kung palampasin mo na lang muna. Kasi nakakaawa Nakakakonsensya ang ganon. Kung ako yan, tapos magpapaawa lang sa akin yung mga tao na sisingilin ko, baka bigyan ko pa sila ng pera. Hindi ko kaya yung ganyan Kaya nga pinapaalis na kita dyan. Dahil marami naman talagang kawawa na tao. Hindi lahat ng bagay magdadaan sa purong lang paawa. Kung alam nilang may utang sila, dapat alam nila kung paano magbayad, hindi ba? Hihintayin pa ba nilang umabot ng ilang taon para magbayad sila? O ano, yung mga apo pa ba nila magbabayad para sa kanila? Naalala ko lang kasi nung mga bata kami, may maniningil din noon si mama. Pinagbabantaan na yung buhay namin. Tapos kahit isang araw lang ayaw magpaawat. Wala na talaga kami makain nun. Nangutang si mama kasi nga naoperahan nun si papa. Tapos wala na kaming pinagkakakitaan nun. Kabago-bago lang din ni mama sa trabaho. Kaya alam ko na hindi naman lahat ng nangungutang may choice. Magbabayad naman si mama nun Pero syempre, inuuna niya muna talagang mapagaling si papa. Kaso yung maniningil niya noon, minumura siya palagi. Hindi ka naman siguro ganun, no, mahal? Nako, wag mo na lang isipin. Ako talaga masakit na talaga ang katawan ko, sobra. Matutulog na ako ha. Hindi masabi ni Belle kung anong klaseng paniningil ang ginagawa niya. Dahil alam niyang mas malala siya kaysa sa kwento ng asawa niya. Minsan kasi, hindi lang pagmumura ang ginagawa niya. Sinisiraan niya rin sa ibang mga tao ang mga nangungutang sa kanya. Lalo na doon sa mga tsismosa. Para mahihiya itong lumabas sa bahay nila habang hindi pa nakakapagbayad ng utang. Wala siyang pakialam sa ibang tao. Ang habol niya ay ang malaking perang makukuha niya kada makakasingil siya. Isang hating gabi, bigla na lang nagising si Belle. Uhaw na uhaw siya. Pawis na pawis kahit na nakabukas naman ang aircon. Mahal, ayos ka lang ba? Nagising ako Nagulat ako. Akala ko kung anong nangyayari. Ang bigat pa ng dibdib ko. Baka dahil sa pagod yan. Pawis ka Teka, kukuha ako ng pamalit mo ng damit. Kakaiba yung pakiramdam ko talaga Tapos pagising ko, uhaw na uhaw ako. Hanggang ngayon ang bigat ng katawan ko. Grabe. Para akong lalagnatin pero hindi naman mainit yung katawan ko. Huwag ka na kasi magpakapagod masyado.
mag-resign ka na lang kaya. Hindi naman siguro ito tungkol sa trabaho ko. Ewan ko, sama din naman kasi ng panaginip ko eh. Hindi ko masyadong maalala pero kakaiba. Huwag na lang muna tayong pumasok sa work bukas. Magpapacheck up ulit tayo. Pansin ko na hindi maganda yan nangyayari sa'yo eh. Nangangayayat ka na oh. Tapos kung ano-ano pang napapanaginipan mo. Baka sa stress din yan eh. Para makapagbigay ng vitamins na bagay sa'yo. Ang buong akala nila madadaan nila sa pag-inom lang ng bitamina o pagpapahinga at pagtulog ng maaga. Pero ang nangyayari, kahit na anong oras pa ang tulog ni Belle, lagi siyang nagigising sa pagitan ng 3:00 ng madaling araw hanggang 4:00. Lagi siyang balisa kapag nagigising ng ganong oras. Nanlalamig ang katawan, minsan naman uhaw na uhaw siya na para bang napakalayo ng nilakad niya. Sinasabi niya rin sa asawa na masama ang panaginip niya at para daw yung nangyayari sa totoong buhay. Takot na takot si Belle pero kapag nakatulog na ulit siya at nagising kinabukasan, maayos na ulit siya. Mahal, papasok na ako sa work ha. Tawagan mo ko kung may iba kang nararamdaman. Magtatrabaho na rin ako. Oh, akala ko ba nag-resign ka na? Hindi pa. Wala pa naman din silang nakikita na papalit sa akin eh. Okay na to. Pinabayaan na lang siya ng asawa niya. Basta ang usapan nila, kapag may hindi siya magandang nararamdaman ay umuwi na agad siya at tumawag para mapuntahan din siya ni Zack. Maayos naman ang pakiramdam ni Belle buong araw. Isang hapon, maniningil na naman siya kay Bea. Naabutan niya itong nasa labas at mukhang kagagaling lang ng tindahan. Ate, pwedeng balik ka bukas? Ngayon nga ang araw ng hulog mo tapos pababalikin mo ako bukas. Nabili ko kasi ng pagkain yung pera eh. Ito oh, kalahating kilong bigas tapos sardinas. Bumili rin kasi ako ng gamot sa ubo ng anak ko. Wala akong maibibigay ngayon. Bukas pa kasi magbibigay yung kapatid ko eh. Kaya balik ka na lang bukas. Hindi pwede yung ganyan. Kapag pinagbigyan kita, alam ko na ganyan na lagi ang idadahilan mo sa akin. Maghulog ka ngayon. Alam mo na ngang araw ng hulugan mo eh. Ibibili mo pa ng pagkain nyo. Grabe ka naman ate, naguhulog naman talaga ako eh. Hindi naman pwedeng magutom yung mga anak ko. Isang beses na nga lang kami kumakain sa isang araw. Naguhulog naman ako kapag sinabi mong maghulog, di ba? Ngayon lang naman ako makikiusap sa'yo. Hindi ako aalis hanggat hindi ka naguhulog. 200 pwede na ba muna? Tapos ihahabol ko na lang yung kulang. Ano naman gagawin namin sa hulog mong 200? Eh wala naman yung pupuntahan. Mas mahal pang panggas ng motor dyan eh. Yan lang ang meron ako ngayon. Kung sakali, baka pagdating pa ng asawa ko. Pero mamaya pa yun. 500 ang usapan natin. Alam mo naman na hindi ako tumatanggap ng pabutal-butal. Kailangan ko makuha yung buo mismo. Tapos paghihintayin mo pa ako para sa 200. Eh, mukhang kaya naman yata ng asawa mong maghulog ng 500. 200 lang muna ate. Tapos bukas yung 300 pa. Hindi ko alam kung sa kuhahagilapin yung panghulog ko eh. Mababawas na rin naman to. Sige na ate, maawa ka naman sana. Hindi ko na kasalanan yan kung wala kang panghulog. Problema mo yan eh, hindi sa akin. Basta ang gagawin ko lang dito maningil. Kaya kung ayaw mong magkagulo na naman tayong dalawa, magbayad ka naman. Hindi yung iiyakan mo ko tapos ikukwento mo yung tungkol sa mga anak mo na para bang may pakialam din ako sa kanila. Nakikisuyo lang naman ako sa'yo. Maging makatao ka naman sana. Hindi yung antigas ng puso mo. Hindi mo naman pera yung inutang ko ah. Hindi ko nga pera, pero pera naman yan ng kumpanya namin. Ay, uutang-utang ka kasi, hindi mo naman pala kayang bayaran. Hindi ako aalis hanggat hindi ka nagbabayad. O tingnan mo, oh. Mukhang ikaw na naman ang pinagchichismisan ng mga tao. Hindi ka man lang ba nahihiya? Nahihiya naman ako. Pero wag mo naman ako lalong ipahiya, te. Magbabayad naman talaga ako. Pero parang awa mo naman, wag ngayon. Kailangan namin ng pera sa bahay. Ay hindi, dumiskarte ka dyan. Kapag hindi mo naibigay yan, magdadagdag ako ng chismis tungkol sa'yo. Alam mo, lagi mo na lang ako pinahihirapan kapag sinisingil ka.
Puro kapaawa. Puro bungad mo sa akin, kailangan ng mga anak mo, nagugutom sila. Hindi pwede yung ganyan. Hindi ko naman kasi kaano-ano yung mga anak mo, no? Ano bang gusto mo? Kaawaan ko sila? Ginagamit mo lang silang dahilan para hindi ka maghulog ng utang mo Anong inaasahan mo? Magbabayad ka kapag graduate na sila? Teka lang, tatawagan ko lang kuya ko. Baka pwede ngayon na siya magpadala. Yun naman pala Iniipit mo yung pera na ipambabayad mo. Maghihintay ako rito. Ibigay mo na agad yung hulog mo. Ayusin mo naman sa susunod. Hindi yung palagi nalang sapilitan at puro pananakot. Magkusa ka naman. Huwag masyadong makapal ang mukha. Lagi na lang akong nagtatagal dito sa bahay niyo Takot ka pala sa chismis, pero panay ka utang. Halos 1 oras na naghintay si Belle sa labas. Naibigay naman sa kanya ang perang hulog pero hindi pa rin siya tapos sa panay niya pagsasalita. Ilang araw pa ulit ang lumipas, ilang bahay ang pinupuntahan niya. Ilan ang sinisingil niya. Yung iba hindi na niya mahagilap dahil nagtatago na. Yung iba naman naghuhulog sa kanya pero talagang kailangan niyang pilitin. Hindi niya pinapalampas kahit na anong dahilan ng ibang tao. Isang araw, hindi na naman siya nakapaningil dahil sobrang bigat ng katawan niya. Hindi, okay lang ako, mahal. Masama lang talaga ang pakiramdam ko Pero nakakakilos naman ako. Kaya to. Iinuman ko na lang siguro ng gamot. Pahid-pahid lang din siguro ng katiin ko. O baka umalis ka pa mamaya para maningil Magpaawat ka naman muna. Next day off ko magpapahilo tayo. Baka lamig-lamig yung nasa katawan mo. Di ako lalabas ngayon para maningil. Sige na. Ingat ka papunta sa work Sure ka na kaya mo Pwede naman ako dito Hindi na muna ako papasok. Naka-uniform ka na talaga. Tsaka inihintay ka nila doon. Dami mo ng absent Kapag ikaw talaga walang sinahod Sige na. Kaya ko naman talaga to. May kung anong masakit sa katawan ni Belle pero hindi niya matukoy kung saan ba banda. Uminom siya ng gamot pero wala namang nangyayari. Dahil hindi siya sanay na nasa bahay lang, sinubukan niyang maglinis. Maging ang mga kalat sa labas ng bahay nila ay nilinisan niya. Hapon na nun, tumutunog ang cellphone niya. Tumatawag ang kanyang asawa kaya pumasok na siya sa loob. Bakit, mahal? Dadaan ako sa palengke. Anong gusto mo? Bibilan sana kita ng pagkain mo. Kahit ako na lang? Ay, shawarma pala. Palagyan mo maanghang Tapos huwag mong palalagyan ng sibuyas. O sige, pauwi na rin ako Hindi na ako nag-OT. Anong ginawa mo dyan sa bahay? Nagpahinga ka ba? Kagigising mo lang ba? Hindi ka kasi sumasagot sa tawag ko kanina Hindi naman ako makatulog kaya naglinis na lang ako. Iniisip ko rin kasi na baka kapag natulog ako ngayon, di ako makakatulog mamayang gabi. Nagpakapagod ka na naman. Dapat nagpapahinga ka. Hindi naman. Ay, ano ba naman yan? Bakit naman may bangaw dito sa loob ng bahay? Psst, huy! Kanina pa kamo to pa ikot-ikot sa akin. Nakakainis naman to. Ayoko pa namang nakakakita ng bangaw. Ang dumi-dumi nito Ay, baka may nagtapon na naman ang kalat nila malapit sa atin. Alam mo naman yung mga kapitbahay natin Kaya nga sabi ko, huwag ka na muna magbubukas ng bintana. O sige na, pauwi na ako. Wait mo na lang ako Pinatay ni Zack ang tawag habang ang asawa niya ay abala sa pagtaboy ng bangaw. Inis na inis si Belle pero para bang hindi siya tinatantanan ng bangaw. Nung sumapit ang gabi, payapa siyang natutulog. Mababaw nga lang ang tulog niya. Para bang gising ang diwa niya pero hindi niya maigalaw ang katawan. Nakapanaginip siya ng masama. Hindi malinaw kung anong klaseng panaginip. Pero mabigat, madilim, may kakaiba. Maging pahinga niya ay apektado. Para siyang pagod na pagod kahit na natutulog lang naman siya. Katulad ng inaasahan, bandang 3:00 ay nagising na naman siya. Uhaw na uhaw, balisa, maging ang asawa niya ay nagising din. Alam mo, hindi na maganda yan na palaging ganitong oras ka nagigising. Dahil sabi nila, devil's hour tong ganitong oras, di ba? Sabi nila, may kakaiba raw nangyayari sa isang tao kapag ganitong oras nagigising.
Baka may nagmamasid sa'yo, ganun. Ang bigat talaga ng dibdib ko eh. Kanina hindi ako makahinga. Feeling ko talaga may nakadagan sa akin. Alam mo yung parang bilang na bilang lang yung pwede kong ihinga? Eh wala namang tao. Hindi pa ako makagalaw. Nanginginig pa yung kamay mo, oh. Buti pa magtanong ako kay mama kung ano yung nangyayari sa'yo. Wala kasi akong alam sa mga pamahiin na ganyan eh. Pero alam ko, nasabi nung katrabaho ko na pwede raw may nangyayari kapag madalas na nagigising ang isang tao ng ganitong oras. Hindi to minsanan lang, lagi-lagi ka nagigising ng 3:00 tapos ganyan ang pakiramdam mo. Hindi tama yan. May sakit ata ako, no? May ultrasound ako sa susunod na araw, di ba? Baka sa PCOS ko na naman to eh. Baka apektado na naman ang pagtulog ko. Dagdag pa sa stress. Tapos, nasasanay na ang katawan ko na gumising ng ganitong oras. O sige, sasamahan naman kita magpa-ultrasound. Hindi na. Kailangan mo pumasok sa trabaho mo eh. Alam mo namang naghahabol kayo ng project, di ba? Kaya ko na to. Ultrasound lang naman to. Sige na, tulog na tayo. May trabaho pa tayo bukas. Puyat na puyat si Belle nung nagising siya kinabukasan. Bigat na bigat siya sa katawan niya pero bumangon pa rin siya dahil kailangan niyang magtrabaho. Nakita na naman niya ang bangaw na nasa loob ng kwarto nila. Pero ang sabi ng asawa niya, hayaan niya na lang dahil mamamatay din naman yun. Nagpatuloy ang araw ni Belle. Wala siyang lagnat. Ramdam niyang wala siyang sakit. Sadyang mabigat lang ang katawan niya. Binalikan niya ang matanda na sinisingil niya at nalaman niyang namatay na yun. Nakaligtas na nga siya sa bayarin niyang utang. Ano ba yan? Namatay na lahat-lahat. Hindi man lang naghulog. Wala na to. May nakatakas na naman sa obligasyon niya. Tapos hihingaan pa ako ng abuloy. Hanip. Hindi pa ba abuloy yung naiwan niyang utang? Laki pa nun Ni hindi man lang siya nakiramay sa matanda. Pinagsabihan niya pa ang anak nito na malaki pa ang utang ng nanay niya pero dahil patay na ito, hindi naman pwede na sila ang singilin. Yun na lang daw ang abuloy ng kumpanya nila. Nagluluksa na nga ang mga anak ng matanda na bigyan niya pa ng sama ng loob. Hindi rin akalain ni Belle na naroon si Bea. Magkakilala kayo ng matanda? Oo, tita ng asawa ko. Parehas lang pala kayo na maraming utang, no? Tapos, parehas pa kayong hindi nagbabayad. Ganyan ba pang scam nyo? Hindi naman talaga siya yung may utang. Yung anak niya, ginamit lang pangalan niya. Kasi pinaoperahan yun. Sinabi naman niya yun sa'yo noon, di ba? Tapos wala siyang pinagkakakitaan kaya nagsasabi siya sa'yo na kung pwedeng sa susunod na lang muna siya maghuhulog. Hindi mo na kailangan magsinungaling para sa kanya. Patay na siya eh. Ibig sabihin, nakatakas na siya sa utang niya. Swerte niya. Ganun naman talaga ang paraan ng ibang tao para matakasan ng utang. Kapag patay na sila, malamang wala na silang babayaran, di ba? Ganyan ka ba talaga? Ganito ako. Oo, yung ganyan ka ba talaga kasama? Hindi ako masama. Naniningil lang ako. Okay lang sana maningil, di ba? Pero hindi naman sana yung ganyan na kung ituring mo yung mga taong may utang para bang hindi kami mga tao. Para namang wala kaming pinagdaraanan sa buhay eh. Parang hindi kami nasasaktan kapag nagsasalita ka ng hindi maganda tungkol sa amin. Parehas lang din naman tayong tao, di ba? Sa trabaho ko to ano bang magagawa mo? Binabayaran ako para maningil ng mga taong makakapal ang muka para mangutang. Tapos, hindi na nagbabayad. Minsan, intindihin mo naman ang mga tao. May panahon talaga na ang hirap ng buhay. Huy, yung pinaggagawa ninyong panay utang tapos tatakasan ninyo, may balik yan sa inyo. Baka mas may balik yan sa mga malulupit na maniningil, no? Yung sinasagadang tao, yung kahit may patay na, may sakit o wala nang makain, maniningil pa rin. Hindi man lang naaawa. Walang konsensya. Parang walang puso. Huwag mo nga akong malditahan. Kapag ako nainis, kada linggo 1,000 ang hulog na dapat mong ibigay sa akin. Ewan ko na lang kung hindi ka magmakaawa. Yung 500 nga kada 2 weeks hindi mo mahulugan eh. Kailangan ka pang palaging pilitin.
Hindi ka na nahihiya sa mga kapitbahay mo na kapag nakikita ko, alam na agad na sapilitan kang sisingilin sa dapat kusa mong binabayaran? Naguhulog naman ako ng kusa, di ba? Nung last na siningil mo sa akin, unang dating mo pa lang naghulog na ako. May mga pagkakataon lang talaga na kinakapos kami ng pera. Kaya nakikiusap ako sa'yo na kahit 200 muna o 300. Basta makahulog ako para mabawasan yung utang namin. Sa totoo lang, gano'n naman talaga kasi dapat. Kaso iba sa inyo. Kayo pa ang galit kapag sinisingil kayo. Gano'n naman yung mga walang hiya na utang ng utang. Yung iba naman kasi, tapos na dapat maghulog ng utang pero sagad naman kung makatubo yung lending nyo. Namamahiya pa kayo ng tao. Sa totoo lang, mali ang klase ng paniningil nyo Bawal yan. Tapos nakikipagchismisan pa kayo sa ibang tao. Parang ginagawa nyo. Bayaran kayo o hindi, pinapahiya nyo ng sobra yung mga tao. Grabe ang dalang stress nun Sira mental health ng mga sinisingil nyo. Yung dapat sa atin lang na usapan, nakakaabot sa ibang tao. Mas masaya ba kayo kapag napagchismisan yung sinisingil nyo? Kung tutuusin, may batas para sa ganyan Ano namang alam mo sa batas? Sige nga, bawal naman pala yung way ng paniningil ko bakit hindi mo ako kasuhan? Hindi mo magawa dahil wala kang pera, di ba? Sa halip na ipambayad mo sa kung kanino, ipapanlamon mo na lang sa mga anak mo. Hayaan mo na, pagsisisihan mo naman yung ugali na ganyan. Maging malupit ka lang sa mga taong sinisingil mo para naman maging malupit din yung parusa na babalik sa'yo. Good luck talaga. Kung hindi ka nagbibigay ng peace of mind sa iba, sana wala ka rin peace of mind. Puro ka ganyan, magbayad ka na utang. Maging mabuti ka munang tao, hindi yung ganyan ang ugali mo. Napakasama. Binaliwala lang ni Belle ang mga sinabi sa kanya ni Bea. Dahil para sa kanya, ang ginagawa niya ay tungkol lang sa trabaho. Hindi na niya kasalanan kung may pinagdadaanan sa buhay ang mga taong sinisingil niya. Kinabukasan, mag-isa siyang nagpunta sa doktor para sa ultrasound. Maayos naman noong una. Sinabi sa kanya na hindi siya buntis o walang kakaiba. Pero may napansin siya. Bakit may yung parang itim-itim na yan? Ay may gumagalaw. May nakikita ko. Wala naman daw nakikita ang doktor niya. Para masigurado na wala nga, nagsagawa pa sila ng ibang test. Wala talagang problema, maliban na lang sa sakit niya. Pinalitan din ang iniinom niya dahil sa reklamo niyang madalas siyang nagigising ng 10 oras ng gabi. Hindi na nawala sa utak ni Belle ang nakita niya. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin sa asawa. Ilang araw pa ang lumipas, palagi siyang naaabutan ng asawa na nakatulala. Okay ka lang ba talaga, mahal? Sure ka ba na walang problema sa naging check-up mo? Wala naman. Pansin ko na lagi ka na lang nakatulala Hindi maganda yung ganyan. Baka naman may tinatago ka sa akin. Wala, pagod lang ako. Matutulog na ako. Lagi ka na lang inaantok tapos kapag madaling araw gising na gising ka. Huwag mo sanayin na ganyan ang katawan mo. Tapos hindi ka na kumakain. Lagi kang walang gana. Hindi ko na alam kung ano nangyayari sa'yo. Minsan kapag kausap kita hindi ka sumasagot. Nakatulala ka lang madalas. Tapos ang layo ng sinasabi mo sa usapan natin. Baka dahil yan sa work mo. Ang hirap ba naman maging maniningil? Mag-resign ka na, mahal. Tapos magpa-therapy ka. Ayoko ng ganyan ka. Okay lang ako. Kulang lang talaga ako sa tulog. Halos 3 araw na hindi nakapasok sa trabaho ang mag-asawa. Hindi kasi mawari kung ano ba talaga ang pinagdadaanan ni Belle. Lagi siyang tulog. Palagi siyang wala sa sarili. Minsan pa, bigla na lang niyang inaaway ang asawa dahil iritable siya. Minsan, bigla siyang magiging masigla. Dahil sa nangyayari sa kanya, pabalik-balik sila sa ospital. Hanggang sa unti-unti na ring nauubos ang ipon nila. Bumaba palalo ang timbang ni Belle. Babalik na ako sa work. Kailangan din nila mama ang pera Kailangan mabayaran yung bahay. Nakasanla yun, di ba? Kapag ba tumigil ako magtrabaho, hindi na ako magkakasakit? Sayang ang trabaho ko Tsaka kailangan natin ng pera. Magpahinga ka na muna, ha? Tapos kapag magaling ka na, saka ka na lang ulit magtrabaho, di ba?
Tsaka na yan, babawi muna ako ng pera. Nagtatanong na rin si boss eh. Ang dami niyang pinapasingil sa akin. Kapag hindi ko to nasingil, mas malaking pera mawawala sa akin. 20% kaltas nito sa sahod ko kapag hindi ako nakasingil ng mga tao. Kaya ka nagkakaganyan dahil nga sa trabaho mong yan. Ginagawa ko lang naman kung anong trabaho ko. Pero hindi naman maiintindihan ng mga tao kung ano ang trabaho mo, di ba? Kalaban ang tingin nila sa'yo. Hindi ko nakasalanan yun. Kung may sarili silang dahilan kung bakit sila nangungutang, may sarili din naman akong dahilan para maningil sa kanila. Hindi akong dapat nakalaban nila, kundi mga sarili nila. Una sa lahat, hindi nga sila sa akin may utang, pero pera pa rin ng ibang taong dapat nilang bayaran. O ano, ganun ba talaga mga tao? Magaling magpaawa kapag uutang, pero sila pa ang biktima kapag siningil sa utang? Di ba? Obligasyon ng mga taong nangutang na magbayad. May maniningil man sa kanila o wala. O sige, ayan na ang punto mo. Pero hindi mo maipapaliwanag sa kanila yan. Hindi ka nila iintindihin. Dahil ang mga taong nangungutang na ayaw magbayad, walang ibang iniisip kundi ang sarili nila. Sabi nga sa akin ni Mama, baka may kumukulam na sa'yo. Tapos naisip ko na baka dahil sa trabaho mo na yan. Tapos malupit ka pa maningil. Malupit akong maningil dahil walang kusang nagbabayad at naguhulog. Kung maguhulog sila, hindi naman ako ganun sa kanila, di ba? Kaya nga pinapaalis na kita sa trabaho mo, di ba? Para nga gumaling ka na. Gumagawa na nga tayo ng paraan para gumaling ka tapos ngayon, parang ikaw naman ang gumagawa ng paraan para kumontra. Balik ka ng balik dyan sa trabaho mo. Paano nga akong gagaling kung wala na tayong pera? Hindi naman pwede na ikaw lang ang nagtatrabaho. May mga problema rin ako sa pera sa labas ng relasyon natin. Kaya kailangan ko tong trabaho ko. Hindi ka na babalik dyan. Hindi ka aalis ngayon. Hindi ka natatakot na sinusumpa-sumpa ka ng mga taong sinisingil mo ng utang? Kaya nagkakaganyan ka dahil sa kanila eh. Paano ka gagaling kung hindi ka man lang umiiwas? Sila pa nga ang kasumpa-sumpa eh. Paano na lang kung mangutang sila sa mga simpleng tao o kapitbahay nila? Hindi na rin sila masisingil? Yan ang problema sa mga tao. Ang kakapal ng mga mukhang mangutang. Tapos kapag singilan na, sila pang magpapakulam sa ibang tao? Naku naman, kahit naman kulamin nila ako, hindi naman mawawala yung katotohanan na may utang pa rin sila. Sisingilin pa rin sila ng ibang tao. Huwag mo nang pakialaman yun. Yun nga ang trabaho ko eh. Paano naman tayo nito? Pwede naman ako umalis, sige, pero hindi pa ngayon. Kulang na kulang ang pera natin. Kung kaya ko naman sana magtrabaho para kumita, di ba? Kesa naman maubusan tayo ng pera. Tapos ang mangyayari, mangungutang tayo. Alam mong, yan ang ayaw na ayaw ko, hindi ba? Hindi natapos ang pagtatalo ng mag-asawa. May naiiwan pa kasing sahod si Bel. Malaki pa yon at hindi niya makukuha ng buo o baka wala pa siyang makuha kung hindi niya matatapos ang paniningil sa listahan na bigay ng kanyang amo. Ipinaglalaban niya na hindi lang tungkol sa ibang tao ang problema kundi pati na rin sa kanila. Wala pa ring nagawa si Zack sa gusto ng asawa niya. Nagkaroon sila ng usapan na yun na ang huling beses niyang maniningil. Kailangan na niyang magpasa ng resignation para alam na rin ng kumpanya niya na huling beses na siyang maniningil ng ganon. Pumayag naman si Bel dahil gusto niya lang makabawi ng pera. Kailangan lang din talaga ng mga magulang niya ng tulong. Muli na namang natapat sa kanya si Bea. Pero mas tumapang na ito. Pinagpipilitan na hindi siya maghuhulog. Hindi ka ba napapagod? Panay ka punta sa bahay ng mga sinisingil mo. Bakit? Hindi ba kayo nahihiya na kailangan pa kayong puntahan sa bahay para lang magbayad ng utang? Hindi naman kami sa'yo umutang ah. Bakit magalit ka sa amin? Hindi ako galit sa inyo, bilang kayo. Galit ako dahil wala kayong pananagutan. Kung tutuusin, trabaho ko lang naman talaga ang maningil, hindi ba? Kayo may obligasyon kayo dahil may pinirmahan kayong utang. O bakit nung nangungutang kayo? Parang ang babait ninyo. Mga kwento ninyo nakakaawa. Tapos ngayong bayaran na ng utang, akala ninyo bigay na sa inyo yung pera?
Hindi ka naman apektado kung hindi kami magbabayad. Anong hindi apektado? Ay nakasalalay din ang pera ko dito. Kapag hindi kayo nagbayad, kami yung nahihirapan. Nakahold ang sahod namin. Eh bakit mo kasi kinuha yung trabaho na yan? Hindi trabaho kong dapat kino-question dito, kundi yung hindi ninyo pagbabayad ng utang. Alam nyo na dapat ang obligasyon nyo eh. Kapag umutang ka, magbayad ka. Hindi yung pinagkakautangan mo pang mahihirapang bawiin yung pera na ginamit mo rin naman. Parehas lang yan sa kung nangutang ka sa tindahan. Eh di ba yung inutang mo, dapat magagamit pa, pampalagos ng negosyo? Oh, pero hindi ka marunong magbayad, so paano? Paano kung ilan kayo nangutang na hindi nagbayad? Malulugi naman yung tindahan. O yung may-ari ng tindahan, tatanggalin niya yung mga tauhan niya. O yung tauhan niya may pamilyang binubuhay. Nakikita mo ba yung ibig ko sabihin? Kung anong epekto ng mga simpleng utang na hindi nababayaran, hindi lang naman kayo mga nangungutang ang may nakakaawang kwento eh. Pati mga inuutangan nyo ha? Paano na lang kung yung kaibigan mo, kung inutangan mo yun ng pera, kailangan pa ba niyang magmakaawa sa'yo para bayaran mo siya? Kung yan ang paniniwala ninyo sa pangungutang, aba, hindi na dapat kayo kaawaan. Pero mali pa rin ang ginagawa mong pamimilit sa amin. Kung hindi kayo pipilitin, hindi naman kayo magbabayad, di ba? Kasi kung kusa kayong magbabayad ng utang, wala namang maniningil na pupunta sa bahay nyo. Hanggat hindi kayo sinisingil, hindi kayo magbabayad. Ganun kayo eh. Yung simpleng utang na yan ha, hindi lang yan tungkol sa pera na naiwaldas mo. Tungkol yan sa negosyo, trabaho at pamilya. Maghintay kayo kung kailan magbabayad. Hindi yung kung kailan nyo gusto, ganun din dapat ang araw na magbibigay kami. 1 taon kang hindi naghulog bago ka siningil dito sa bahay ninyo. Sa 1 taon na yon, hindi mo malang naisip na magbayad. Hindi ka naman pinilit ng mangutang, hindi ba? Kaya dapat hindi rin sa pilitan ng paniningil. Kung marunong kang humiram, dapat marunong kang magbalik. Hindi ako maghuhulog. Wala akong perang pambayad. Tingnan mo nga nakakarma ka na sa paniningil ng utang. Nakarma ako sa trabaho lang dapat? Pero yung mga hindi nagbabayad ng utang, hindi nakakarma? Basta, wala akong maibibigay. Wala akong maipanghuhulog. Huwag ka magpakabayani dyan sa mga amo mo. Hindi ako nagpapakabayani dito ha. Binabayaran ako para magpaalala ng utang nyo. Kailangan ko rin ang sarili kong pera. Hindi mo ako mapipilit. Kapag sinabi kong hindi na ako magbabayad, hindi na ako magbabayad. Naging matigas si Bea. Hindi siya nagbigay kahit na matagal nang naghintay sa labas ng bahay niya si Belle. Hindi na rin naman kayang magtagal ni Belle sa labas dahil unti-unti na namang sumasama ang pakiramdam niya. Wala siyang gaanong nasingil, habang mahaba pa ang nasa listahan. Nung nagpunta siya sa kanyang amo, hindi na ibigay ng buo ang sahod niya. Nakiusap siya pero ang sabi sa kanya, maibibigay lang ang kulang na sahod niya kapag may pera na ulit silang masisingil sa ibang nangungutang. Nagpaalam na rin si Belle na hindi na siya papasok sa trabaho, kaya naghahanap ulit ng pwedeng pumalit sa kanya. Sinabi rin sa kanya na tatawagan na lang siya kapag pwede na niyang kunin ang iba pa niyang pera na nakahold. Basta raw makolekta nila ang ibang pera sa mga nangutang. Hinang-hina si Belle nung nakauwi na siya sa bahay nila. Ilang oras lang din naman ay dumating na ang kanyang asawa. Nag-resign na ako. Grabe, sobrang hirap singilin ng mga tao. Kaya ako, kahit na anong pagpapaawa ng iba, hindi na ako magpapautang. Kahit nagagalit na mga kaibigan at kamag-anak ko. Kasi ngayon pa lang, danas na danas ko na kung gaano kahirap maningil ng utang. Buti sana kung kusa silang nagbabayad. Kaso, sila pa ang galit. Mabuti naman nag-resign ka na. Sa susunod na Biyernes pupunta tayo dun sa sinasabi ni Mama na albularyo. O kaya, pwede naman na siya na lang ang pumunta rito. Totoo ba yung mga kulam-kulam na ganyan? Sabi ni Mama, totoo raw. Sino naman kaya ang kukulam sa akin, no? Kakilala ko kaya yun? Nakaaway ko ba siya? May tinanim ba siyang grabeng galit sa akin para ito lang yung maisipan niyang paraan para makaganti? May sinabi nga yung katrabaho ko sa akin. Kapag daw may bangaw na umaaligid sa'yo,
Pwede raw palatandaan nyo na may taong gumagawa ng masama sa'yo. Yun daw yung parang nagmumonitor sa'yo tapos kakampi yun ng mangkukulam o mambabarang. Dagdag pa yung nagigising ka na madaling araw, yung alas 3 hanggang alas 4. Grabe. Sobrang nangangayayat pa ako. Grabe naman yung galit ng tao na yun sa akin. Dahan-dahan naman niya akong pinapatay. Yun nga ang kailangan natin maagapan. Hindi pwede na ganyan ka. Kasi hindi ka naman magagamot ng doktor eh. Malaki naman ang tiwala ako sa mga doktor pero ngayon napatunayan ko na hindi pala talaga lahat kaya nila magamot. Kung totoo man na nakulam ako, kakaiba yung pakiramdam. Ang daming nagbago sa akin. Pati panlasa ko, pati pagtulog ko. Tapos, ewan, ang hirap ipaliwanag. Hindi ako noon naniniwala sa mga kulam-kulam na ganyan. Hindi ko rin naman kasi na-encounter yung kahit doon pa eh. Pero yung mga lola ko, may kwento sila na ganyan. Kaso, alam mo naman yung mga matatanda, di ba? Minsan, malalakas sila mag-imbento eh, basta may maikwento lang. Yun na nga. Hindi rin naman natin alam na magkakaganito ka. Basta kapag gumaling ka, huwag ka nang babalik sa ganun mong trabaho ha. Hahanap tayo ng ibang trabaho na pwede sa'yo. Matutulungan mo pa rin naman sina mama mo eh kahit na ibang trabaho mo. Dun sa safe, hindi yung araw-araw akong kinakabahan na baka hindi ka na makauwi ng bahay. May kinuwento sa akin noon si boss. Yung pinalitan ko, ganito rin daw yung nangyari. Lalaki yun, tapos sobrang taba. Kala nila, stress lang din dahil sa paniningil. Ayun nga, nangayayat. Tapos minsan, naaabutan nila na tulala. Nung nag-resign, umuwi raw sa probinsya, pero nasa airport pa lang, namatay na. Ang usapan nun, akala nila may sakit sa kidney eh. Hindi naman na raw sila nakakuha ng balita kung anong nangyari. Kasi ayaw na rin pag-usapan ng pamilya. Di naman na ako nagtanong pa. Kasi akala ko imbento lang nila yon. Parang panakot lang ba? Bigla naman ako natakot. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin yan? Kung alam ko na may ganyan na palang kwento nun, di na kita pinatuloy sa ganyan trabaho eh. Kaya una pa lang kontra na ako dyan sa trabaho mo. Kasi mainit talaga yan sa mata nila eh. Lalo na yung mga nangungutang, parang handa talaga silang pumatay ng tao. Wag lang silang magbayad. Hindi ko rin naman alam kung totoo yun. Tsaka kung anong dahilan. Hindi naman kasi ako naniniwala sa kulam. Ang alam ko dyan, mga imbento lang yon ng mga matatanda. Mga dahilan nila para hindi magpa-doktor. Babantayan na lang kita maigi hanggat hindi ka nagagamot ng albularyo. Wala tayong ibang choice eh. Kailangan natin maniwala sa ibang paraan. Wala namang mawawala sa atin eh. Mas okay na yun para at least ginawa talaga natin ang lahat. Ilang araw na lang din naman ang hihintayin nila pero para bang napakatagal noon para kay Zack. Lumalala na kasi ang kalagayan ng asawa. Hindi na makatayo sa higaan si Belle. Madalas pang binabangungot siya. Kaya hindi pwedeng iwan siyang mag-isa sa bahay. Lalo pat lagi siyang inaantok at lagi siyang tulog. Dahil malapit lang naman ang mga magulang ni Zack, pinakiusapan niya ang ina. Palagi siyang tinatawagan kung ano mang nangyayari kay Belle. Bago sumapit ang Biyernes, umuwi si Zack na sobrang daming bangaw sa loob ng bahay nila. Kaya galit na galit siya dahil alam niyang hanggang ngayon ay gumagawa pa rin ng paraan ang mangkukulam para pahirapan si Belle. Nagpatulong siya sa ina na mag-spray ng pamatay sa bangaw. Huwag daw palalabasin yon, dapat patayin mismo. Pagpasok ni Zack sa loob ng kwarto, tila ba naghihingalo na ang asawa niya. Parang hindi ko na kaya, mahal. Kaya mo yan. Huwag ka mawawala ng pag-asa ha. Manalig tayo sa Diyos. Gagaling ka rin mahal. Bukas nandito na yung albularyo. Malalabanan natin yan. Paano kung hindi ko kayanin? Paano kung matalo tayo? Basta, palagi mong tatandaan na mahal kita. Ha?
Huwag mo sanang pababayaan ang sarili mo. Umayos ka nga. Huwag ka magpaalam sa akin. Hindi ako papayag na hindi ka gagaling. Maaagapan natin to. Hindi pwedeng hindi mo kaya, mahal. Kaya mo. Hindi ko rin alam eh. Nahihirapan na ako. Lagi akong nananaginip. Lagi kong nakikita yung itim na usok. Parang gusto na niya akong kunin. Tapos, kung ano-ano na lang ang bumubulong sa akin. Baka malapit na akong mamatay. Hindi yan totoo, matatag ka. Alam ko at naniniwala ako na babalik ka sa dati mong sigla. Hindi natulog si Zack nung gabi na yon. Wala siyang pakialam kahit na pagod na siya dahil iniisip niya ay ang asawa niya. Baka kapag natulog siya, kinabukasan ay hindi na magising si Belle. Lagi pa naman itong binabangungot. Kaya kailangan palagi niyang gisingin. Hindi rin niya alam kung saan galing yung mga insekto na bigla na lang pumapasok sa kwarto nila. Palagi ring umuubo si Belle kapag ganon ang nangyayari, naninikip ng sobra ang dibdib nito. Kinabukasan, maaga pa lang, nagpunta na sa bahay nila ang albularyo. Dapat nun sila ang dadayo pero hindi na talaga kaya ni Belle na tumayo. Sana kayanin ko to, mahal. Kaya mo yan. Nandito na ang albularyo, ibig sabihin lang yan, gagaling ka na. Huwag mo akong bibitawan, huwag. Pangako, mahal. Kasama mo ko sa laban mo na to. Hirap na si Belle. Nasa punto na siya na para bang tinatanggap na niya ang kanyang katapusan. Dumating ang albularyo. May mga gamit siyang inilabas mula sa bitbit niyang bag. Ibinuhos pa sa katawan ni Belle ang laman ng isang garapon. Para yung langis na binabara ng kung ano-anong halaman. Matapos nun, naglabas ng pako ang albularyo at inipit sa pagitan ng mga daliri ni Belle. Unang usal pa lang ng ritual, nagsisigaw na si Belle sa sakit. Gustong magwala ng katawan niya pero nanghihina siya at tila ba kontrolado ng albularyo ang bawat galaw niya. Tama na. Ayoko na. Sobrang sakit na. Kumapit ka lang, mahal. Kakayanin mo yan. Naniniwala ako na gagaling ka pa. Ayoko na. Sobrang sakit na. Parang umiiwalay lahat sa katawan ko. Hindi ko alam kung saan yung masakit pero masakit. Mahal. Ayoko na. Hindi ko na to kaya. Hindi ko alam kung matatapos mo ba itong ganitong sakit. Ayoko na. Wala siyang ibang ginawa kundi ang sumigaw at umiyak. Kasabay nun na may parte ng katawan niyang nagdurugo. Pero sa bawat sakit na nararamdaman niya, hindi binibitawan ng asawa ang kanyang kamay. Mahigpit siyang hinahawakan nito. Paalala sa kanya na kahit na anong mangyari, naroon si Zack para dumamay at maniwala na makakalaban siya sa mangkukulam. Ilang beses ding sinasabi sa kanya ng asawa na gagaling din siya. Matagal ang naging ritual. Matagal na nagdusa si Belle sa sakit. Sinabi ng albularyo na malakas ang mangkukulam at hindi pa sila tapos sa pakikipaglaban. Kakaunti pa lang ang nailalabas na kulam kay Belle pero marami pang kailangang matanggal. Kailangan ulit nilang maghintay sa susunod na Martes dahil doon babalik ang albularyo. Sisiguraduhin na raw niya na sa araw na yon ay matatalo niya ang mangkukulam. Hinang-hina si Belle. Ramdam pa ng asawa niya ang mabigat niyang paghinga. Kumusta na ang pakiramdam mo, mahal? May masakit pa ba sa'yo? Sabihin mo sa akin, ha? Hindi ko alam. Hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam kung masakit ba o dahil sa ginawang ritual kanina.
Ano yung kaya mo lang ipaliwanag ngayon? Kaya mo pa naman, ganon? Hindi na ganun kabigat yung nararamdaman ko. Mabigat pa rin, oo, pero hindi talaga yung parang hindi na ako makakabangon pa sa higaan. Tingnan mo, naigagalaw ko naman itong paa ko. Ay, salamat naman. Hayaan mo, malapit naman na yung Martes. Pagtapos nun, makakabawi ka na. Magiging maayos ka na ulit. Gagaling na ako nun. Yun ang sabi ni Mang Bert. Pero hindi pa biglaan na paggaling talaga. Mawawala lang yung kulam sa'yo, tapos saka ka magpapagaling talaga. Lulutuan kita ng maraming masarap na pagkain para tumaba ka na ulit. Ayoko pa naman na makita na ganyan yung katawan mo. Halos butot balat ka na oh. Ano naman ang mangyayari dun sa mangkukulam? O makikilala ba natin kung sino yung nagpakulam sa akin? Sasabihin ba kung kilala natin o pangalan man lang nun? Hindi raw malalaman kung sino yung nagpakulam sa'yo. Pero may chance na pareho sila nung mangkukulam na babalikan ng kulam. Magtatanong na lang ulit ako pagbalik niya. Hindi gumagana ng maayos yung utak ko kanina eh. Nahihirapan din ako nung nakikita kitang nahihirapan. Pero sabi naman nila, pwedeng magbigay ng parang clue kung sino nagpakulam sa'yo. Baka itsura ganun, kung babae ba o lalaki. Pero hindi masasabi yung pangalan. Siguro kapag na-describe naman yung kumulam sa'yo, mahuhulaan natin o magkakaroon tayo ng idea kung sino nga yun. Paano kung kulamin niya ulit ako? Lalo na kapag nalaman niya na gumaling na ako. Parang natatakot na ako ngayong makipaghalubilo sa iba. Parang ayoko nang lumabas. O kaya lumipat na lang tayo ng bahay. Pakiramdam ko tuloy ngayon. Lahat ng makakausap ko, pwedeng siya yung kumulam sa akin. Sinabi ba sa'yo kung pwedeng maulit yung ganito kapag napagaling ako? Wala naman siyang sinabi. Pero mas malaki raw ang chance na kapag natalo niya ang mangkukulam, pwede raw yung mamatay. Saka hindi ka na rin mababalikan ng kulam. Kasi parang gagawa rin siya ng ritual at proteksyon. Nanghihingi nga ako sa kanya nung parang anting-anting ba yun? Sinusuot daw yun para makaiwas sa masasamang tao. I mean, yung mga mangkukulam o kaya yung mga nang-uusog. Mukhang malapit ka kasi sa mga ganun eh. Oo nga. Dati, nauusog ako kapag may pinupuntahan tayong lugar, hindi ba? Naalala mo, nung nagbakasyon tayo kina lola mo. Unang araw ko doon, nausog agad ako. Tapos, sobrang sama ng pakiramdam ko noon. Bumabaliktad talaga ang sikmura ko. Yun na nga, naikwento ko yun sa kanya. Meron daw kasi mga tao na lapitin ng ganyan. Yung mga mabibilis daw tabla ng kulam. Kaya yun, magbibigay naman daw siya sa Martes. Buti na lang, magaling din yung nakuha mong albularyo. Mukha siyang malakas. Malakas talaga yun. Yun din ang nirecommend niya sa akin eh. May mga patunay daw talaga na sumasagupa siya kahit ng mga nasasaniban. Nagkwentuhan nga kami. Meron daw siya nakalaban noon na kinulam. As in konti na lang daw mamamatay na yung taong kinulam. Pero naagapan niya pa. Galit na galit daw yun. Parang nahuli kung sino yung nagpakulam. Magkamag-anak daw eh. Parang yung pinsan yata nagpakulam. Basta ganun. Tapos natalo yung mangkukulam. Grabe yung karma nung nagpakulam. Naging baldado raw. Tapos inabandona pa ng asawa. Bakit ba may mga tao na nagpapakulam? Bakit hindi na lang nila daanin sa away? Yung parehas na makakalaban. Hindi ko rin alam sa mga yun. Baka kasi yun lang din ang naiisip nilang paraan eh. Pero kapag ganyan, malaki talaga ang balik sa kanila. Nakakatakot yun. Para ka na rin sumamba nun sa demonyo, di ba? Parang inaantok na ako, mahal. O sige na, magpahinga ka na. Kailangan mo makabawi ng tulog.
Hindi pa tuluyang magaling si Belle pero hindi na siya katulad noon. Nakakakain na rin siya. May panlasa na siya. Kahit na paano, nakakatulog na siya. Bibihira na lang din siyang bangungutin. Habang nasa trabaho si Zack, ang nanay naman niya ang nagbabantay kay Belle. Inabisuhan niya na rin ito na kapag may mga kakaibang insekto sa bahay nila, patayin na agad. Dahil sabi ng albularyo, maaaring yon ang nagbabantay kay Belle para magdala ng balita sa mangkukulam. Noong sumapit na ang Martes, bumalik ang albularyo. Yun ang isa sa pinakamalakas na puwersa ng labanan. Mas masakit yon para kay Belle dahil para bang humihiwalay na ang kaluluwa niya sa katawan. Noong natapos na ang ritual, hinang-hina siya, hindi masyadong makapagsalita. Good news, mahal. Okay ka na. Natalo na yung mangkukulam. Hindi ko lang alam kung buhay pa ba siya o namatay na. Hindi naman sinabi sa akin eh. Saka hindi ko na tinanong. Basta mahalaga maayos ka na. Gagaling ka na niyan. Babalik na rin ang lakas mo. Salamat naman. O sige na, magpahinga ka na muna. Maglilive ako ng 1 week sa work. Ako magbabantay at mag-aalaga sa'yo. Oh, ito na pala yung bigay na protection sa'yo. Kailangan suot mo to palagi ha. Kahit na anong gagawin mo, wag mo tong aalisin, okay? Kahit na maliligo ka, lalo na kapag lalabas ka. Baka mamaya nasa paligid lang pala natin yung nagpakulam sa'yo. Mas maganda na yung nag-iingat tayo. Ilang araw pa ang lumipas, unti-unti na ring bumabawi si Belle sa kanyang sarili. Nakakakain na siya ng maayos. Sa wakas ay nakakatulog na rin siya. Hindi na siya binabangungot o kaya'y nakakapanaginip ng masasama. Hindi na rin siya nagigising ng alanganing oras. Hanggang sa 1 buwan na ang lumipas, naging maayos siya. Hindi pa naman bumabalik ang taba niya, pero ramdam niyang maayos na ang katawan niya. Mahal, papasok na ako ha. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Pero nandyan naman si mama kung gusto mo na may kasama ka. Pwede rin naman na magpunta ka muna ron. Aalis din kasi ako mamaya. Magsasampay lang ako ng mga damit. Ha? Saan ka naman pupunta? Babalik ako dun sa company. Di ba may last na sahod pa ako? Kukunin ko na yon. May text sa akin si boss. Pwede na rin daw ako mag-sign ng clearance. Uy, sige, pero umuwi ka agad ha. Huwag ka na magtagal sa labas. Huwag ka na makipag-usap sa kung kani-kanino. Baka mamaya, ipaalam mo pa sa ibang tao yung nangyari sa'yo. O hindi ah. Bakit ko naman sasabihin sa kanila? Hindi naman ako nakikipag-usap kung kani-kanino. O sige na, alis na ako ha. Mag-iingat ka. Pagkarating pa lang ni Bea sa kumpanya, kinamusta siya ng mga dati niyang katrabaho. Nagtanong kung ano bang nangyari sa kanya. Hindi niya sinabi ang totoo na nakulam siya, pero sinabi niya lang sa iba na mag-ingat sila dahil delikado nga ang trabaho na meron sila. Ikaw yung pumalit sa akin? Nakakatakot talaga tong ganitong trabaho natin pero wala naman tayong magagawa. Kailangan natin kumayod para sa pamilya natin, di ba? Basta ang payo ko lang sa'yo, huwag kang magpapatinag. Lagi ka mag-pray para may protection ka. Aminin man natin o hindi, pwede nating ikamatay itong paniningil ng utang. Yung mga tao naman kasing nangungutang ayaw na ayaw nilang sinisingil sila pero hindi naman sila nagbabayad, di ba? Kapag feeling mo na hindi mo na kaya o kaya may kakaiba ka ng nararamdaman, mas magandang pagtuunan mo na lang muna ng pansin ang sarili mo. Mahirap na magsisi sa huli sige na. Kanina pa ako dito Uwi na ako. Ingat na lang kayo palagi ha. Nung paalis na si Belle, nakita niya roon si Bea. Hindi niya alam kung anong ginagawa nun doon, pero mukhang nangungutang na naman. Malaki ang ipinagbago ni Bea. Bumagsak ang katawan niya. Nagmukha siyang matanda. Hindi pa nga ito namukhaan agad ni Belle nung una, pero narinig niya kasi ang boses nito, kaya nakumpirma niya na si Bea yon. Dahil wala na rin namang gagawin si Belle, umalis na rin siya. Pero bago pa siya makalayo, hinahabol siya ni Bea. Ang akala niya ay may sasabihin itong importante sa kanya. Kumusta ka na? Bakit mo tinatanong?
Hindi naman na ako maniningil sa'yo dahil nag-resign na ako. Ayoko na ng stress. Nagpunta nga ako rito kasi nagpadala na ng letter sa akin eh. Pinatawag din ako sa barangay. Anong gagawin ko? Sabi sa akin, kailangan ko na raw talaga hulugan yung utang ko. Kaso wala talaga kaming pera. Yung 3 kong ang anak nilalagnat ngayon eh. Yung isa doon may hika, wala man lang akong pambili ng gamot. Yung asawa ko naman, ayun, nagkasakit kaya hindi pwedeng basta magbuhat. Wala kaming kabuhayan ngayon. Naghahanap ako ng trabaho kaso bumagsak naman ako sa medical kasi may sakit daw ako sa baga. Huwag ka na magkwento sa akin kasi hindi naman na akong sisingil ng utang mo. Tapos na ako sa ganyang trabaho. Sa kanila ka magsabi at makiusap. Itanong mo kung paano mo pwedeng mabayaran ang utang mo. Malay mo, magbigay sila ng mas mababang halaga para matapos ka na dyan. Alam ko meron silang ganun. Yung parang okay lang kahit nakalahati na lang ang bayaran mo. Nahihiya nga ako pero mangungutang sana ako sa iyo eh. Pero pangako magbabayad ako. Hindi tayo magkakilala. Bakit sa akin ka uutang? Tsaka alam ko kung gaano kakakunat magbayad. Sorry, hindi ako nagpapautang. Yung mga kaibigan ko nga at kamag-anak ko na kilala ko ha, hirap na hirap akong singilin. Ikaw pa kaya na hindi ko naman kaano-ano? Niwala naman tayong ugnayang dalawa, maliban na lang dun sa sobrang hirap mong singilin. Marunong naman talaga ako magbayad ng utang. Sadyang marami lang talagang ganap sa buhay namin. Promise ko, babayaran kita agad. Sa linggo magpapadala ang kuya ko eh. Maawa ka naman sa amin. Wala talaga kaming makain ng mga anak ko. Kawawa naman yung mga bata. Pasensya ka na, hindi talaga ako nagpapautang. Hindi ako nagpapadala sa mga paawa. Kasi sa huli, alam kong ako pa rin naman yung masama. Mas okay na lang na hindi magpautang kaysa isumpa kapag naniningil na. Promise, magbabayad ako. Kapag naging maayos na ang asawa ko, babalik na ulit siya sa mas maayos na trabaho. Kung hindi lang kailangan ng pamilya namin, hindi naman talaga ako uutang eh. Mahirap lang kami. Kailangan namin ng tulong. Pero itong tulong mo sa pagpapautang sa akin, ibabalik ko naman ang kusa sa'yo. Pasensya ka na, pero ayoko magpautang talaga. Nakaramdam naman ng awa si Belle, pero iniisip niya na gano'n naman talaga ang mga nangungutang. Dinadaan na lang nila lahat sa puro pagpapaawa. Pero kapag oras na ng pagbabalik ng inutang nila, sila pa ang magagalit. Magkakaroon pa siya ng kaaway at baka may magpakulam na naman sa kanya. Ayaw na niyang maranasan ang kakaibang pakiramdam. Kaya hanggat maaari, iiwasan na lang niya ang maglabas ng pera kahit gaano pa nakakaawa ang kwento ng iba. Ilang buwan ang lumipas, bumalik na ang katawan ni Belle. Tumaba na ulit siya, sumigla at lumakas. Isang araw, habang kumakain silang mag-asawa, may nagpadala ng mensahe sa kanya. Sino yan, mahal? Yung dati kong boss, nagtatanong kung may work na ba ako. Anong sabi sa'yo? Sabi ko na work from home ako ngayon. Tapos sabi niya kung gusto ko raw ba ng sideline. Kako kung paniningil ng utang yan, hay nako, ayoko na po talaga. Natroma na ako. Oh, di ba may pumalit na sa'yo? Nasaan na yun? Nag-resign na ba? Oo daw, hindi raw kinakaya yung paniningil ng utang eh. Baka nga raw magsarado na sila. Eh di kapag nagsarado na sila, hindi nasisingilin yung mga may utang? Di ba dapat nire-report yun? Para kahit sa bangko, hindi na sila makautang? Eh yun na nga raw ang ginagawa nila ngayon. Sira na raw ang record kahit sa ang lending company. Yun naman talaga dapat ang ginagawa sa mga tao na hindi nagbabayad ng utang eh. Uti sana kung may reason tapos kapag okay na, kusa sila magbabayad. Pero yung sapilitan at magbibigay ng stress sa mga nagpapautang sa kanila, aba, mali naman talaga yun. Ewan ko, basta ang sabi ko, ayoko nang bumalik sa ganung work. Stress lang ang aabutin ko dun eh, tsaka na-trauma ako. Baka mamaya kapag naningil ako, biglang kulamin na naman ako, hindi ba? Oo, tama na yan. Hayaan mo na siya. Kumain na tayo. Tinalikuran na ng tuluyan ni Belle ang trabaho ng paniningil ng utang. Naging mas payapa ang buhay niya matapos nun.
Naging kasabay naman din nun ay ang pagtigil niyang magpautang sa ibang tao. Hanggang sa ngayon, hindi niya pa rin alam kung sino ba ang nagpakulam sa kanya, pero hinayaan na lang niya. Wala na siyang balak alamin kung sino yon dahil mas gusto niyang maging payapa ang buhay niya. Naaawa na lang din siya doon sa ibang taong nakakaranas ng kulam at mga taong nahihirapang maningil ng utang. Sa kanila man umutang o ganong klase sa trabaho niya noon. Naging masaya ang pagsasama nilang mag-asawa at nagkaroon sila ng anak. May pagkakataon na bumabalik ang takot ni Belle kapag usapang kulam pero pinapatatag siya ng asawa. Sinasabi sa kanya na kahit na anong masamang nangyari noon, hindi na mauulit. Hanggat meron silang pananalig sa Diyos, maililigtas at mailalayo sila sa mga taong gumagawa ng masama sa kanila. Minsan talaga may mga trabahong hindi madaling unawain ng iba. Katulad ng trabaho ng mga maniningil. Mga taong humaharap sa galit, paninisi at sumpa kahit hindi naman nila sariling pera ang ipinahiram. Sila ang nauunang murahin, kinamumuhian at itinuturing na masama, samantalang ginagawa lamang nila ang tungkuling ipinagkatiwala sa kanila. Minsan, mali man ang paraan ng paniningil ng isang tao, hindi naman yun ganun kadaling nagsimula. Minsan, bunga ito ng paulit-ulit na pangako na hindi natutupad, ng mga utang na ginawang limot, at ng mga dahilan na paulit-ulit na ginagamit upang takasan ang responsibilidad. Naging mahigpit sila dahil sa mga taong hindi kayang magbayad ng kusa. Para sa mga nangungutang, huwag nang hintayin na singilin ng taong pinagkakautangan. Matutong magkusa dahil galing din sa pinaghirapan ang perang inutang. Kung marunong kang humiram, matuto ka ring magbalik. Hindi kasalanan ang mga ilangan ng tulong, ngunit nagiging mali ito kapag ang pangangailangan ay ginagawang dahilan upang takasan ang obligasyon. Tandaan na ang utang ay responsibilidad at hindi pabor. At ang paniningil ay hindi pang-aapi kundi paalala ng isang kasunduan. Hindi masama ang mangutang. Ang masama ay ang talikuran ang dapat mong bayaran. Maging responsable dahil hindi lahat kayang idaan sa pagpapaawa. Kayo ba mga apo? Naranasan nyo na bang may magalit sa inyo dahil lang sa naniningil kayo ng utang? Ano naman ang masasabi nyo sa ating bagong kwento? Ano ang opinyon nyo sa magkabilang panig? Sa maniningil at sa mangungutang? Maaari ninyong ikomento yan upang aming mabasa. Naway may hatid na magandang aral ang ating bagong kwento. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig mga apo.